Ma, bakit pinili mong alagaan ang anak ng iba habang kami lumaking wala ka? Iyon ang tanong ng anak ko pag-uwi ko matapos ang 7 taong pagiging OFW. 7 taon, 7 Pasko, 7 kaarawan, 7 taon akong wala sa piling nila. At ang masakit, muntik pa akong mamatay sa ibang bansa nang hindi nila nalalaman. Kung namatay ako noon, ang huling alaala ng mga anak ko sa akin ay ang pag-alis ko sa airport. At iyon ang takot na araw-araw kong dala. Pero hindi ninyo alam, bawat luha ko noon, unti-unting naging pundasyon ng bahay na inuuwian namin ngayon. Noong araw na umalis ako ng Pilipinas, pakiramdam ko hinati ang puso ko. Mahigpit kong niyakap ang 2 anak ko. Amoy gatas pa ang bunso. Ang panganay, nakakapit sa saya ko. Ma, huwag ka na umalis. Gusto kong umatras. Gusto kong yakapin na lang sila habang buhay. Pero ang bahay naming inuupahan noon, tagpi-tagpi. Kapag umuulan, may timba sa sahig. Kapag walang pera, asin at kanin lang. Kaya umalis ako. Dala ang takot, dala ang pangarap pagdating ko sa ibang bansa. Ibang mundo ang sumalubong sa akin. Gigising ako bago sumikat ang araw. Matutulog halos hating gabi. Maglilinis, maglalaba, magluluto, mag-aalaga ng mga batang hindi akin. Pinapaliguan ko sila, pinapakain, pinapatulog, kinakantahan. Habang ang sarili kong mga anak lumaki nang wala ako. Isang gabi tumawag ang bunso ko. Ma, may Mother's Day program kami bukas. Pwede bang lula na lang dalhin ko? Parang may kumurot sa dibdib ko. Pagkatapos ng tawag, umiiyak ako. Habang naghuhugas ng pinggan, tumutulo ang luha ko noon. Tumutulo ang luha ko sa sabon. Walang nakapansin. Noong graduation ng panganay ko, cellphone lang ang kasama ko. Pinapanood ko siyang umakyat sa stage. Ako, umiiyak, mag-isa sa laundry room. Minsan tinanong ako ng alaga kong bata, "Why are you crying?" Ngumiti lang ako. I miss my babies. At doon ko na-realize, inaalagaan ko ang batang ito habang ang sarili kong anak lumaki nang wala ako. Tuwing sweldo, diretso lahat sa pamilya. Padala, utang, tuition, gamot. Walang natira. Pero tiniis ko. Dahil may mga batang naghihintay sa Pilipinas. Pero dumating ang gabing akala ko katapusan ko na. Mataas ang lagnat ko. Hindi na ako makatayo. Hirap humiga. Mag-isa ako. Walang mag-aabot ng tubig. Walang mag-aalaga. Nakaluhod ako sa sahig. Yakap ang dibdib. Akala ko mamamatay na ako. At ang iniisip ko, mga anak ko, sino magpapaaral sa kanila? Sino yayakap sa bunso? Nung isinugod ako sa ospital, akala ko, huling araw ko na. May swero, may makina. Tahimik akong umiiyak. Kasi kung doon ako mamamatay,
uuwi akong kabaong at hindi ako makakapagpaalam. Doon ko ipinangako sa Diyos, kapag nabuhay ako rito, uuwi akong may naipundar. Hindi masasayang ang bawat sugat. Lumipas ang taon. 1, 2, 3, 4, 5. Unti-unti nakapag-ipon ako. Nakabili ng lupa. Nagpatayo ng bahay. Noong una, hollow blocks pa lang. Wala pang bubong. Pero bawat padala may nadadagdag. Isang pader, isang bintana, isang pintuan. Parang bawat padala, isang piraso ng pangarap hanggang may bubong na. May pintura, may sala, may kusina, may sariling kwarto ang mga anak ko. Noong pinadalhan ako ng video ng mga anak ko, umiiyak sila sa harap ng bagong bahay. Ma, may bahay na tayo. Doon ako magulgul. Lahat ng sugat. May kahulugan pala. At dumating ang araw, nakauwi ako. May nakasabit sa pader. Welcome home, Mama! Yumakap ang mga anak ko. Hindi na sila maliliit. Matatangkad na. At ang sabi ng panganay ko, Ma, kaya pala kami iniwan mo noon para pala magkaroon tayo ng tahanan. At doon ako tuluyang nadurog. Hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ngayon, may maliit kaming tindahan. May simpleng kabuhayan. Hindi marangya, pero tahimik. May hapunan kaming sabay. May tawanan. May bahay na uuwian. At gabi-gabi, tinitignan ko ang kisame ng bahay namin at sinasabi ko, nalampasan ko rin. Kung OFW ka, alam mong hindi lang pera ang pinapadala natin. Pati kabataan natin. Pati yakap na dapat para sa mga anak natin. Pati mga taong hindi na mababalik. Pero minsan, ang sakripisyo ng isang ina nagiging tahanan ng buong pamilya. Kung may nanay kang OFW, yakapin mo siya. Kung OFW ka, para sa iyo ang kwentong ito. At kung gusto mo pa ng mga kwentong tatagos sa puso, mag-subscribe ka sa Tinig ng Luha. Dahil dito, bawat luha may boses. Ang bawat sugat may pag-asa.